At para sa kaluwalhatian ng mga yumao, Sheila Marie Rodolfo Peter, Leho Digario, Anonciencia, Gary Gilbert Miguel, Susana Sevia, Vicente Sr., Aquilina Rebecca Dante, Aida Epifanio, Angela Pedro Winnie Dolores, Candy Luis Natividad, Remedios Jose Florante Dante, at ang lahat ng mga yumaong nakalista sa ating perpetual remembrance, gayon din ang mga kaluluwa sa purgatorio. Panawagan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines para sa sama-samang pananalangin. Samahan ninyo kami, O Panginoon naming Diyos, sa patuloy naming pakikipaglaban sa pinsala na dulot ng pandemya ng COVID-19, gayon din sa mga kaganapang pampolitika na nagdudulot ng pagkawatak-watak ng aming bansa. Alam po ninyo kung gaano katindi ang aming pangangailangan na magkaisa upang labanan ang kaaway naming hindi namin nakikita na nagdulot na ng matinding pahirap sa amin at ng pagiging walang kasigurudahan sa aming buhay. Malawakang pagkalat ng impeksyon na mga napupuno ng mga pagamutan, pagkawala ng hanap buhay, gutom, malawakang pagkalugi ng mga negosyo at kamatayan. Idinadalangin namin ang mga lingkod bayan, ang mga taong nasa pahamalaan, lalo na yung mga nananatiling matuwid at nagpapatuloy maglingkod na may tunay na malasakit at pagmamahal sa aming bansa. Ingatan mo po sila, Panginoon, at bigyan sila ng tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Naway ang krisis na ito dulot ng pandemya ay maging daan ng pagbabalik loob at pagbabago ng aming mga puso. Magturo nawa ito sa amin na makapanindigan kami, higit pa sa mga personal at pampulitikang interes namin, at madala namin ang lahat naming mga pagsisikap para sa kabutihan ng lahat. Naway gabayan kami ng iyong espiritu na tumugon na may awa at pagmamalasakit sa mga dukha, ang mga walang-wala at ang mga lalong nangangailangang sektor ng aming lipunan. Sapagkat alam namin na anuman ang gawin namin sa mga maliliit naming kapatid ay ginagawa namin sa inyo. Amen. Mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang na ito, samarin natin sa ating pananalangin ang alay pasasalamat ng tatatanging kailingan ng mga sumusunod at ng kani-kanilang pamilya: Jessie Pascual Santos, Jeremy Pascual, Jobel Liwanagan, Jack Pascual, Jessa May Maglipak, Michelle Ligutom, Nela Manuel, Aimek Montero, Ronan Yuchitko, Jen Heron, Charm Kaintik, Jamil Pascual, Bolts Galindo, Agzabel Tabudlong, Jane Rodriguez, Glo Gonzales Salazar, Edna Lito Dani Iliescas, Corazon Bartolo, Romeo Nora Cabrera, Pamilya Buana Torres, Pamilya Ong Reyes Atalyarde, El Malaguador, Mary Jamie Pauline Bartolome, Alan Joseph Pulido, Jerry Feni Victoriano, Pablito at Josie Mendoza, Adriano Santos, Joel at Lucy Bonifacio, Brian at Jasmine Yu, Rafael Flor Odette at Vet Eugenio, June at Soli de Lusario, Edgardo at Aida Cunanan, Edgar at Marie San Diego, Dennis at Neris Santos, Danilo at Emily Sebastian, Nante at Marisa de la Cruz, Ricky at Avic Magpok, Aurora at Jean Silungan, Noel at Jenny Galvez, Alicia Arcega Viacrucis, Antonio at Victoria Sanchez, Romel Jeff Arcega, Mila Digonong, Jimmy at Bel Cagatin, Vidal at Maria Taquerol, Antonio at Evelyn Salazar, Celine Dominic Nicolas, Cesar at Lolita Nicolas, Pamilya Riano, San Felipe at Esteban,
Dr. Robert Saida Banaag, Edwin at Aida Gumapas, Bishop Dennis Villarojo, Reverend Father Rupino Pengsulit, Janet E. Pascual at Gindi ng Ilibi Community, para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus o Child Council, 6737 ng Bustos, at ng Catholic Women's League ng Lawa, May Kawayan, Sheila Marie Pigueta, Sid Andre Serbania, Rigel Cunanan, Victoria Divina MC, Dina Saavedra, Jody Tiana Marfil, Camille Lazaro Aquino, Pining Villanueva, Nick at Evelyn de Rillera, Armand at Amy Isma, Emerite de la Cruz, Janet Wawa Tamani, Dr. Marat Marie Tolentino, June at Doris Pillahera, Bernard at Ene de Guzman, Susan Lumaday, Dayan Bunag, Gigi Bautista Alejandro, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, Jaime at Jovian Cruz, Dr. Chester Calapis, mga medical staff ng Santo Niño Hospital sa Bustos at Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayambong, Nueva Vizcaya, lahat ng mga frontliners at mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni Cheryl Santiago, Eloisa Villamil, Samantha Osea, Quirino Cristobal, Dr. Benjamin Miranda Jr., Chelo Del Mundo, Rami Banaag, Benjamin Valerio, Ruben Aguirre, Joseph Ace at Samuel Ingal, Reggie Garcia, Aurelia Cooper, para sa kaarawan ni Evangeline Sagitaw, Yodi Pala, J.R. Cruz, Adi De Dios, Lilibeth Santos, Eric Mercado, Christine Joyce Bernardino, Father Joey Cruz, Miko Cruz, Rogelio Gutierrez, Rex M. Mangalindan, Rosemary Gatil, Jeremy Pascual, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Ricardo, Silidonia, Bibiana, Hil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean Puloy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian, Angelo, Jose, Chedora, Justin, Lucila, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose, Ricardo, Maria, Jose, Pipito, Belenchito, Dominador, Maria Teresa Frances, Flora, Pacifico, Julio, Carmen, Crisanto, Antonio, Genoveva, Enrique, Filomena, Alejandro, Muhammad, Domingo, at hindi ng lahat ng mga namayapang mga rektor ng Diocese ng Malolos at ang lahat ng mga kawa-awang kaluluwa sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo ng ating Panginoon, kaya dumulog tayo sa ating Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalani magsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi namin kaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagat walang balit, walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan nagpapairal sa tanang sandibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang kasulatang nakalulon na hawak sa kanang kamay ng nakaluklok sa trono. May sulat ang magkabilang panig nito at may 7 tatak. At nakita ko ang isang makapangyarihang anghel na nagpahayag ng malakas. Sino ang karapat-dapat na sumira sa mga tatak at magbukas sa kasulatang nakalulon? Ngunit walang nasumpungan sa langit, sa lupa o sa ilalim ng lupa na makapagbubukas at makatitingin sa nilalaman niyon. Buong kapaitan akong nanangis sapagkat walang natagpo ang karapat-dapat. Kaya sinabi sa akin ng isa sa matatanda, "Huwag kang manangis. Tingnan mo, ang leon mula sa lipi ni Huda, ang anak ni David, ang siyang nagtagumpay at may karapatang sumira sa 7 tatak at magbukas sa kasulatang nakalulon." Pagkatapos, may nakita akong isang kordero na nakatayo sa pagitan ng matatanda at ng tronong napaliligiran ng 4 na nilalang na buhay.
May mga bakas na nagpapakilalang pinatay na ang kordero. Ito'y may 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos na ipinadala sa buong sanlibutan. Lumapit ang kordero at kinuha ang kasulatang nakalulon sa kanang kamay na nakaluklok sa trono. Nang ito'y kunin niya, nagpatira pa sa harapan ng kordero ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda. May hawak na alpa ang bawat isa at may gintong mangkok na puno ng kamanyang. Ito ang panalangin ng mga banal. Inaawit nila ang bagong awit na ito. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulatang nakalulon at sumira sa mga tatak niyon, sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong kamatayan ay tinubos mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa. Ginawa mo silang isang liping maharlika at mga saserdote para maglingkod sa ating Diyos at sila'y maghahari sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ginawa mo kaming pari, isang maharlikang lipi. Ginawa mo kaming pari, isang maharlikang lipi. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw, Sion, ay matuwa. Ginawa mo kaming pari, isang maharlikang lipi. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang pangalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, sa pagpakumbaba, tagumpay ang ibibigay. Ginawa mo kaming pari, isang maharlikang lipi. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang, sa kanilang pagpipista ay masaya at mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan, ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Ginawa mo kaming pari, isang maharlikang lipi. Sumainyo ang Panginoon. Sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at matanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung anong makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin, sapagat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaway, kukubkubin at gigipitin sa magkabi-kabila, wawasaking kanila at titipunin ng mga anak mo sa loob ng iyong buog. At ni isang bato'y wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, kung ating pumuuriin ang pangalan ng ating Panginoon, Jesus ang ibig sabihin, ang Diyos ay nagliligtas. Kaya nga po ang ating Panginoon ay naparito upang nang sa gayon, sa kanyang pagkakatawang tao, hindi lamang siya makisalamuha sa ating mga makasalanan, kundi tayo din ay iangat ng ating Panginoon mula sa dating pagkakasala patungo sa buhay na banal. Kaya nga po ang ating Panginoon ay nagpakasakit, namatay sa krus, inialay ang kanyang buhay para nang sa gayon, mailigtas tayo mula sa ating pagkakasala. Kaya nga pong ninanais ng ating Panginoon, lahat sana ng mga tao ay magkaroon ng kaligtasan. Subalit kalinsabay ng pag-aalok ng kaligtasan na ito ng ating Panginoon ay ang ating ding pakikipagkaisa, sapagat iniaalok na sa atin ang kaligtasan, pero nasa sa atin naman kung ang kaganapan ng kaligtasan na ito ay mamamayani sa atin, sapagat kinakailangan din ang ating pagpayag patungo sa kaligtasan na ito. Kaya nga po wala itong pinagkaiba doon sa isang bahay, binuksan na ang pinto para sa iyo, pero mga kapatid, yung papasok sa bahay, siya pa rin ang magpapasya kung hahakbang siya
patungo sa may gawi ng pintuan upang makapasok sa pintuan. Kaya nga po kahit na gaano pa kalaki ang pagkakabukas ng pinto na ito, kahit na gaano pa katagal nakabukas ang pinto na ito, kung yung mismong tao sa labas ay ayaw pumasok, wala ring saysay ang pagbubukas ng pinto na ito. Kaya nga po ganun din pagdating sa ating kaligtasan, iniaalok na sa atin ng Diyos ang kaligtasan, pero nasa sa atin pa rin kung tatanggapin natin ang alok na ito ng ating Panginoon. Sapagat ang kamatayan ng ating Panginoon, ang kanyang pag-aalay ng kanyang buhay para sa atin ay paunang patikim sa kaligtasan na ating tatamuhin pagdating ng panahon. Mayroon na tayong kaligtasan sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Pero ang kaganapan nito ay sa pamamagitan din ng ating pakikipagkaisa sa pagliligtas na ito ng Panginoon. Kaya nga po pagdating ng panahon, muling magbabalik ang Diyos sa piling natin upang nang sa gayon sunduin ang mga namatay at nabuhay, nang sa gayon lahat tayo ay dalhin sa kabilang buhay. Kaya nga po pagdating ng panahon, ipapakilala ng Diyos ang kadakilaan ng kanyang pagiging hari, ipapakilala ng Diyos ang kadakilaan ng kanyang kapangyarihan. Kaya nga po tuwing Huwebes tayo po'y nagtitipon, hindi lamang para sa ating gawain ng pagsamba, kundi para ipakilala natin na si Jesus nga ang tunay na hari ng ating buhay, na ang Diyos nga ay tunay na makapangyarihan kaysa sa atin, na ang Diyos nga ay makapangyarihan sa lahat, sapagat anumang imposible ay nagagawa ng ating Panginoon. Kaya nga po darating ang panahon, hindi lamang tayo sisigaw ng El Shaddai, hindi lamang tayo magsasabi, ang Diyos nga ay makapangyarihan, kundi pagdating ng panahon, ipapamalas niya, ipapakita niya ang kapangyarihan na ito para sa atin. Ipinakita na nung una, pero pagdating ng panahon, muling ipapakita para nang sa gayon, malaman natin siyang Diyos na dapat nating sambahin, siyang Diyos na uhusga sa atin, siyang Diyos na sa mga nananampalataya ay magdadala sa kanila patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya nga po sa ating pong mabuting balita, pinapakita sa atin yung pananangis ng ating Panginoon sapagat tinignan niya ang Jerusalem at tinangisan niya ang lungsod na ito. Sapagat mga kapatid, nung pang-araw, marami na ang nakakaalam ng banal na kasulatan na mga naunang nasulat. Ipinapahayag sa atin kung saan ipapanganak ang ating Panginoon, kung kailan ipapanganak ang ating Panginoon. May mga hula ang mga propeta noong araw. Subalit mga kapatid, yung mga mago nagtanong-tanong sa mga tao sa iba't ibang mga lugar. Alam ng mga pinagtanungan kung saan ipapanganak ang ating Panginoon. Alam nila kung kailan ipapanganak ang ating Panginoon ayon sa hula ng mga propeta. Hindi man eksaktong-eksakto, pero mga kapatid, meron sila kahit papano na pagkakaalam sa pagdating ng Mesiyas. Pero isipin po natin, nung pinanganak ang ating Panginoon, sino ang kanyang mga kasama? Yung kanyang mga magulang. Si Jose na kanyang ama sa batas at si Maria na nagluwal sa kanya. Sino pang kanyang mga kasamang nauna? Yung mga hayop doon sa gawi ng sabsaban. Sino pang mga naunang bisita ng ating Panginoon? Hindi po yung mga mahaharlika, hindi po yung mga tanyag, kundi ang mga unang bisita ng ating Panginoon ay yung mga pastol sa parang. At kasunod noon ay ang pagbisita ng mga pantas mula sa silangan, nang galing pa sa malayo para labang sumamba at mag-alay ng kanilang kaloob para sa ating Panginoon. Pero yung mga taong mas malapit, yung mga taong mas nakakaalam ng ukol sa pagdating ng Mesiyas, nasaan sila? Wala. Alam nila kung saan, alam nila kahit papano kung kailan ipapanganak ang Panginoon. Pero yung mga tao na ito, kung sino pang nakakaalam, sila pa ang walang pakialam. Kaya nga po mga kapatid, sa ating pong mabuting balita, tinangisan ng ating Panginoon ang Jerusalem, sapagat nasa harap na nila ang Mesiyas, pero hindi nila pinansin ang ating Panginoon. Nasa harap na nila ang tagapagligtas, pero ang ating Panginoon, pagdating ng panahon, ay ipapako pa sa krus sa labas ng lungsod ng Jerusalem. Ipapako pa sa krus ng mga tao na kanyang pinaglilingkuran. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon sa kanilang kapalaluan, walang matitirang bato na nakapaibabaw sa kapwa bato, sapagat darating ang panahon, ang kanilang mga kaaway ay muli silang kukubkubin upang nang sa gayon wasakin ang lungsod na ito. Kaya nga po doon sa Jerusalem, ang pinakamahalaga na struktura o building na meron sila
ay walang iba kundi yung tinatawag nila na Templo ng Jerusalem. Nag-iisa lamang ito sa buong Israel. Nag-iisa lamang ito maging doon sa Jerusalem. Kaya nga po doon nag-aalay ng sakripisyo, doon sila nag-aalay ng tanging pagsamba at pananalangin. Subalit dumating ang panahon, dumating muli ang mga Romano at tuluyang winasak hindi lamang ang lungsod, kundi maging ang Templo ng Jerusalem ay tuluyang nawasak. Kaya isipin po natin, kapag ka po tayo'y napapasyal o kung tayo po'y nakakakita ng mga tala ukol po doon sa Jerusalem, makikita natin walang natira talaga na nakapatong na bato sa kapwa bato, sapagat iginuho ang lungsod na ito, iginuho ang templo na ito. May natitira man na mga remnants, subalit mga kapatid, wala na ang dating ganda, wala na ang dati na tibay ng templo na ito. Kaya nga po tuloy ang nawasak, tuloy ang gumuho. Kaya nga po ipinapakita sa atin, ganyan din ang mangyayari sa atin kapag tayo tumalikod sa ating Panginoon, kapag tayo hindi sumamba sa ating Panginoon, kapag tayo mismo ay hindi kumilala sa ating Panginoon. Hindi ang Diyos ang nababawasan, hindi ang Diyos ang nangangailangan sa atin. Tayo ang may pangangailangan sa ating Panginoon, at kapag tumalikod tayo sa ating Panginoon, tayo mismo ang naghahanap ng sarili nating kapahamakan. Kaya nga ang ating Panginoon nagbibigay palagi ng warning signs sa atin. Ang ating Panginoon nagbibigay palagi ng babala para sa atin, hindi para takutin lamang tayo, kundi para tayo ay mapanutos sa ating buhay. Ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng mga direksyon patungo sa buhay ng kapayapaan, patungo sa buhay ng kabanalan. Subalit kung di natin tatahakin ito, tayo mismo ang maglalagay sa ating sarili sa tiyak na panganib at alanganin. Kaya nga po isipin natin mga kapatid, hindi nagkukulang ang Diyos, palagi nagpapaalala, pero kapag hindi natin papansinin, hindi natin susundin ang ating Panginoon, tayo mismo ang magpapahamak sa ating sarili at sa ating kapwa. Alam po ninyo mga kapatid, sa buhay po natin, napakasimple lang po niyan, na madalas nangyayari po sa atin yan. Nakakakita tayo ng mga warning signs, nakakakita tayo ng mga tanda, ng mga sagisag sa ating paligid, pero kapag hindi natin sinunod ito, ano ang mangyayari? Hindi lamang kaguluhan ang dulot nito, kundi darating ang panahon, tayo mismo ay mapapahamak. Kaya isipin po ninyo mga kapatid, kapag halimbawa, may tumatawid na tren, anong nakalagay doon? Bawal tumawid yung tao, bawal tumawid yung sasakyan. Pero kapag sinabayan mo ng tawid yung tren na paparating, ano mangyayari? Mamamatay ka. Ano mangyayari? Baka mapahamak ka. Bakit? Kasi hindi mo pinakinggan, hindi mo rin tinignan yung warning signs na nakalagay. Ngayon din po naman mga kapatid, kapag halimbawa, meron pong nakalagay na road under maintenance o kaya ay road under construction. Pag hindi mo pinansin, baka pagdating sa may gawing dulo, ikaw mismo ay mapahamak. Kaya kapag halimbawa, meron ding road construction, ginagawa yung manhole, kaya kinakailangan, tignan mo rin yung warning signs. Kapag yung manhole, walang takip, may nakalagay doon na warning sign, pansinin mo. Bakit? Kasi baka pagdating ng panahon, ikaw mismo mapahamak. Alam po rin nung kami po'y nag-aaral sa seminaryo, nung kami po'y high school pa lamang, kami po'y nag-vocation campaign, at nung pong kami ay naglalakad na patungo doon sa sakayan ng jeep, nung kami nado doon sa may Santa Maria, doon sa malapit sa may munisipyo, kadalasan, nung kami nando doon, naglalakad lamang kami sapagat malapit-lapit lamang naman yung sakayan ng jeep pauwi ng seminaryo. Tatlo po kami magkakasama. Ako, yung isa kong kaklasmate, at saka po yung isang mas ahead ng konti sa amin. Kaya nung kami po'y naglalakad na tatlo, magkakasama, nagkukwentuhan kaming masaya sapagkat nakalabas kami ng seminaryo, nakapasyal na, bagamat nag-vocation campaign. At alam po ninyo, habang naglalakad kami, may nakita kaming warning sign. At ano po yung warning sign? Na mag-iingat sapagkat maraming nakabukas na manhole. Sapagkat nung panahon na yon, marahil naglilinis ng manhole o naglilinis ng mga kanal yung mga tao sa maintenance department. O kaya naman ay talaga lang na maraming mga sira marahil na mga established na mga manhole nung panahon na yon. Kaya nga po maraming nakalagay na warning sign, mag-iingat.
At alam po ninyo mga kapatid, akala ko po sa TV lang nangyayari yun. Akala ko sa pelikula lang nangyayari yun. Yung po bang tatlo kaming magkakasama, masaya kami nagkukwentuhan, tapos maya-maya, napansin namin nung kasama ko, yung mas ahead ng year level sa amin, dalawa na lang kami nagkukwentuhan. Nawawala na yung kasama namin. Luminga-linga kami, hindi namin makita yung kasama namin. Tapos maya-maya, mga kapatid, mula po doon sa nakabukas, yung walang takip na manhole, unti-unti umaangat yung ulo ng kasama namin. Bakit? Kasi nahulog sa manhole. Hindi kasi tinignan yung lalakaran. Hindi kasi pinansin yung warning sign na nakalagay. Kaya nga po, yun po ang mahirap, ano? Yung po bang kasama mo, ka-classmate mo, gusto mong pagtawanan kasi natatawa ka na, pinipigilan mo. Bakit? Kasi kawawa naman, nahulog na nga sa manhole. Gusto mo nga matawa, pero hindi mo magawa. Bakit? Kasi sa sinapit niya, mahirap din naman. Kasi bigla-bigla na lamang, nawala ka, swak na swak doon sa manhole. Kaya pag-angat, amoy imbornal, no? Kaya isipin po ninyo, may warning sign, pero hindi pinansin. Kaya po nangyari, siya mismo ay napahamak, siya mismo ay nahulog sa hindi dapat kahulugan. Kaya nga po ganyan din para sa atin. Kung minsan, nagpapadala ng warning sign ng ating Panginoon, nagkakasala ka, paalalahanan ka ng Panginoon. Pero mga kapatid, pag hindi mo pinansin, mapapahamak ka. Pag hindi mo pinansin, ikaw mismo ang naglalagay sa iyong sarili sa tiyak na balag ng alanganin. Kaya nga po ang sabi sa atin, mga kapatid, wag nawang muli ay tumangis ang ating Panginoon sapagat hindi pinansin ng Jerusalem ang Diyos na nagpapakilala sa Kanya. Nang sa gayon, mga kapatid, ipakita natin sa ating Panginoon na sana sa hindi niya pagtangis, tayo mismo ay nagiging maayos na sa ating pamumuhay, na tayo mismo ay sumusunod na sa atas ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, kung tayo lamang ay masunurin sa kalooban ng ating Panginoon, disin sana yung mga kaguluhan sa ating paligid, hindi natin nararanasan ngayon. Disin sana yung mga pagkakasala na talamak sa ating paligid, hindi sana nangyayari ngayon. Disin sana namumuhay tayo sa kapayapaan, namumuhay tayo ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga po ang sabi sa atin, sana wag tayo maging tulig, wag tayo maging bulag sa paalala ng ating Panginoon. Pinapaalalahanan tayo, umiwas tayo sa pagkakasala na magbubulit sa atin, maghuhulog sa atin sa kapahamakan. Bagkus, tahakin natin ang landas ng kabanalan patungo sa ating Panginoon. Nang sa gayon, sa kanyang pagpapamalas ng kanyang kadakilaan bilang ang hari ng mga hari, ang Kristong hari ng sanlibutan, ang Kristong hari ng ating buhay, maipakilala natin ang ating sarili bilang tagasunod ng ating Panginoon at sumusunod sa lahat ng kanyang ninanais sa lahat ng sandali ng ating buhay. Nang tayo mismo, pagdating ng panahon, ay makasama ng ating Panginoon sa kanyang tiyak na paghahari sa langit na tunay nating tahanan. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, ipanalangin natin ang ating mga pangangailangan bilang bahagi ng ating paglalakbay ng pananampalataya bilang pagsunod kay Kristo patungo sa walang hanggang Jerusalem, ang ipinangakong mamanahin natin. Sa bawat panambita ng ating pangitutugon, Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Ang simbahan naway maging buhay na sagisag at instrumento ng pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Bilang komunidad ng mga sumasampalataya, naway hindi tayo magkahati-hati dahil lamang sa mga walang kwentang galit at hindi pinag-isipang paghusga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. At inawang maiwasan na gumawa ng mga dahilang umiiwas sa ating pagtugon sa mga hamon ng pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Ang mga kasawian sa buhay o pagkakasakit, naway hindi makasagabal sa ating pagnanais na sundan si Kristo maging sa pagpapakasakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Sa mga tapat na yumao, sana'y maibigay ang walang hanggang kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya.
Ama naming Diyos, wag nawa kaming umatas o magatubiling lumakad ng pasulong sa paglalakbay tungo sa iyong karian. Palakasin nawa ng mga panalangin ito ang aming pananampalataya. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang kagandahang loob mo'y aming makamtan at ang bunga ng walang gampag-ira ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong pag-ingap at kagandahang loob, ang tayo nilikha mo at pinapangasiwa sa sansilukob. Sangad mo siya iwastong lubos, siya pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pag-iliw iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng inyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay,
nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng namin kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin na managdurusa, makamtamnawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ng mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihintuna ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Pedro Apostol. Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin namang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal, na naguros si pagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin at palakpakan natin ang ating Panginoon.